ng bayan mo, viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno na muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Happy Easter po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-20 araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang Diyos na bumangon mula sa kamatayan, kasalanan at kasamaan. Ating pong ipagdasal ang lahat ng mga intensyong ating taglay, ang mga taong ating pinangakong pagdadasal. Ating ipahayag ang higit na mainit at matinding pananampalataya kaysa sa panahon nating tinagdadaanan ngayon. Pagdasal po natin ang lahat ng mga electrical engineers, mga civil engineers, midwives at ang lahat ng mga magbo-board exams sa mga susunod na mga araw para sa kagalingan ng mga may sakit at sa kaligtasan ng mga naglalakbay. Upang sama-sama tayong mabiyayaan muli ng Panginoon, hingin nating muli ang kapatawaran sa ating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak na si Jesus para sa amin ay nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roon, kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco nang siya'y malapit na sa lungsod. Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nakasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ng mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata. Ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco.
3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga kaharian, at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid ni Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat.
mo'y nananan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako ay nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa kanila sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Happy Easter pong muli sa ating lahat, at ating ipagpasalamat na tayo'y muling nakabalik at nakapagdiriwang ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. Tumitindi na ho ang init ng tag-araw at marami na ho ang nag-aalala. Ako ho, ang alala ko sana'y may sapat pang tubig kahit mailap ang bigay ng langit na ulan. Nang sa gayon, meron ho tayong mainom at meron tayong pandilig. Kaya't salamat po at sa init ng panahon, ito ho'y hamon para sa atin na mas ipakita natin ang mas matinding init ng ating pananampalataya sa mahal na poon. Amen? Amen. Ngayon ho ay ika-20 araw na ng Pasko ng Pagkabuhay mula Easter Sunday. Binibilang ko ho, hindi sa ako'y naiinip o nagmamadali, kundi upang tayo ho'y mapaalalahanan na sa 40 araw ng Pasko ng Pagkabuhay, 40 days para hong Lenten season. Easter season is also 40 days, plus 10. Yun hong pagpanaog ng Espiritu Santo ni Jesus, Pentecostes. Nawa, higit nating maramdaman ang tagumpay ng Diyos na muling nabuhay. At ito ang nilalaman ng ating mga pagbasa. Mas bibigyan po natin ng tuon ang gawa ng mga apostol kung saan dito nasasaad ang pagkatawag kay Pablo na dating si Saulo. Narinig po natin na si Saulo ay masukit na tagapag-usig ng mga Kristiyano. Kung saan may Kristiyano, pupuntahan niya upang sila'y iligpit at itumba. Yun ho ang kanyang krusada. Yun ang kanyang layunin, na mawala sa ibabaw ng mundo ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang galit sa mga Kristiyano. Ngunit, sa isang pagkakataon na di niya inaakala, on his way to Damascus,
Marami ho nagtatanong, siya ba'y nakasakay sa kabayo o naglalakad? Dahil ang teksto ay tahimik, di na ho natin pag-uusapan yan. Ang mas mahalaga, nang siya'y papunta sa Damasco upang itumba ang mga Kristiyano, napakita ang Panginoong Hesukristo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ito'y napakagandang pagnilayan. Kasi sa mga katagang itong narinig ni Saulo, pinatutunayan ng tinig na siyang nagsasalita ay nakikiisa sa mga Kristiyanong inuusig. Sinong tinig ang narinig? Kanino? Ang Panginoong Hesukristo. So maliwanag na sa kaisipan ng Diyos at ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay, hindi iba ang mga Kristiyano sa Kanya, lalong na sa kanilang mabigat na pinagdadaanan na sila'y pinag-uusig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kung ako si Saulo, baka ako'y nangatwiran eh. Teka muna, tinig. Hindi ikaw ang tinutumba ko, mga Kristiyano, sino ka ba? Pero pinangalanan ni Pablo Panginoon. Kagulat-gulat, kinilala ni Pablo ang tinig mula sa Panginoong Jesucristo. At ito ho ang simula ng kanyang pagbabalik loob o pagbabagong buhay, the conversion of St. Paul, na atin nung pinagdiriwang taon-taon tuwing January 25. The conversion of St. Paul, na dating masugit na tagapag-usig ng mga Kristiyano, nang makilala niya ang Panginoong Jesucristo on his way to Damascus, siya naman ang naging pinakamasugit at masipag na tagapagpalaganap at tagapagpakilala ng Panginoon. Tagapagpalaganap ng Kristyanismo at tagapagpakilala sa Panginoon sa lahat ng mga tao. Now, ano hong mga punto na maganda ho nating mapulot at pagnilayan sa Ebanghelyong ito? Una, as I've said, we have to understand this in the Easter celebration context. Easter Sunday, Easter season po tayo. At kung meron hong isang lumulutang na katotohanan, ito'y walang iba kundi ang Panginoong buhay ay hahanapin at pupuntahan tayong lahat upang ibalik at mapalapit tayo sa Kanya. Ito ho ang ginawa ng Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ang mga alagad nagtatago sa silid, pinuntahan niya. Ang mga alagad papuntang Emmaus, sinabayan niya. Yung mga apostol magpupunta sa lawat para mangisda, pinuntahan niya. At si Pablo, na dating si Saulo, papuntang Damasco upang usigin ng mga Kristiyano, pinuntahan niya upang magpakita sa Kanya. Ito ho ang tatak ng Panginoong muling nabuhay. Hahanapin niya tayo at pupuntahan tayo, lalapitan tayo upang tayo naway mapalapit din sa Kanya. Paul could have refused God's initiative. Pero ho, ang kagandahan kay Pablo, kay Saulo, tinanggap niya ang pagpapakilala sa kanya ng Panginoong Hesus at ito ang kanyang niyakap, kaya't siya'y naging apostol ng Panginoon liban pa sa 12 hinirang. He is also an apostle, but not of the 12. Di ho pwede maging 13. 12 lang talaga, plus 1. At si Pablo po ang kinikilalang apostol para sa lahat ng mga pagano. Now, ano hong mensahe nito para sa atin? As I've said, ang Panginoong muling nabuhay, pupuntahan tayo at lalapitan tayo upang ilapit tayo sa Kanya. Sana ho, hindi na tayo magpakalayo-layo pa sa Panginoon. Kasi kung ito rin naman pala ang ating hangganan,
At ito rin pala ang ating katapusan. We cannot run away from God. Di tayo pwedeng magtago kay Lord. Magkulong man kayo sa CR, alam niya ginagawa nyo. Magkubli man tayo sa dilim, alam ng Panginoon ang ginagawa nyo. Kung ngayon, nagte-text lang kayo, ayaw nyo makinig, alam ng Panginoon ang pinagkakaabalahan nyo. Kilala po tayo ng Diyos, alam ng Panginoon ang kanyang gagawin upang tayo'y puntahan, hanapin, at nang tayo'y mapalapit na muli sa Kanya. Kaya wag na ho tayong magpakalayo-layo. Wag na nating ihiwalay ang sarili pa sa Kanya. Kung siya rin pala ang ating hangganan at katapusan. Kasi pwede nating gawing katwiran. Hahanapin naman pala ako ni Lord eh. E di magpakalayo-layo muna ako. Mag-enjoy muna ako sa buhay. Total pupuntahan naman pala niya ako kahit ako nasa bar, kahit ako'y nasa casino, kahit ako'y nasa motel. Pupuntahan naman pala ako ni Lord eh. Tiyak ho, ang Panginoon may gagawin. Ngunit wag na ho nating ilayo pa ang ating sarili sa Kanya. Nang sa gayon, higit na malalim ang ugnayang mabubuo sa Panginoong bumangon sa hukay, sa libingan, para sa atin at dahil sa atin. Ito ho ang lagi niyang paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Na kung hindi man natin paunlakan ang kanyang paanyaya, siya mismo ang gagawa ng paraan upang tayo'y lapitan at bigyang kagaangan anumang ating kabigatan. Kalawa, si Pablo po ang naging pinakamasipag sa lahat ng mga apostol, sunod kay San Pedro. Kaya ho, in many churches, we will always see Saints Peter and Saint Paul. Kasi ho, sila ang haligi ng simbahan. Si San Pedro, ang inatasan ng Panginoong mga siwa sa mga apostol at sa pamayanan sa Jerusalem, but outside of Jerusalem was the territory and the responsibility of Paul. Kaya ho, ang buong mundo ay nasa kamay at pangangasiwa ng dalawang apostol, San Pedro at si San Pablo. Kung bubuksan ho natin ang New Testament, kanino bang mga sulat ang ating mababasa? Pinakamaraming sulat kay San Pablo. Bumawi ho si San Pablo. Bumawi siya. Sa dami ng atraso niya sa Panginoon, sa dami ng kanyang tinumba, sa dami ng kanyang inilayo sa Panginoong muling nabuhay, bumawi siya. Nang ang Panginoon na ang naglapit sa kanya, kay Pablo sa kanya, bumawi si Pablo. Nawala siyang sinayang na oras at panahon. Lahat ay ginamit niya upang maipakilala si Jesus at ang lahat ay maging kaanib ng simbahang tinatag ni Kristo. Kaya sana po sa ating paglalakbay sa buhay, tularan natin si San Pablo. Hindi na ako lalayo sa Panginoon. At ngayon na tayo'y nasa harap ng Diyos, sa tuwing tayo ay pinapakitaan ng Diyos, pinaparamdaman niya. Niligtas tayo sa sakuna, pinagpala tayo sa pagkagipitan, nakaahon tayo sa utang, pumasa tayo sa board exam. Bawi. Bumawi tayo sa Diyos. Suklian natin ang kabutihan niya. At higitan natin ang lahat ng ating pagtalikod at pagkukulang sa Kanya. Sa gayong paraan, naipakilala ni Pablo na buhay ang Diyos na si Jesucristo. Nagpakilala sa Kanya, inilapit siya sa Kanya, at siyang ipinakikilala niya sa lahat hanggang sa huling sandali ng Kanyang buhay.
Pag-isipan ho natin, no? Tanungin natin ang ating mga sarili. Sa dami-dami ng kabutihan at pagpapala ng Diyos, kota na ba si Lord? Father, may kota-kota ba? May kota ho. Bawi na ba si Lord sa atin? Nakabawi na ba tayo sa Kanya? O kung ramdam natin, ang bait ni Lord, ang dami ko pang pagkukulang. Ano ngayon? Panahon na para magbago. Panahon na para bumawi. Panahon na upang suklian ang lahat niyang kabutihan at pagpapala ng habang buhay na paglilingkod sa Kanya at sa kapwa. Hingin po natin sa Panginoon na sa pagdiriwang natin ng Pasko ng Kanyang muling pagkabuhay, buhay na nawa ang Panginoong nakilala ni Pablo sa atin upang tayo rin ay maging katulad ni Pablo, tagapagpakilala ng buhay na Hesukristo. Happy Easter po sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang Kanyang anak na si Jesus, ang Poong Nazareno, bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ngalan ni Hesukristo. At ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot na patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagmamalasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Patuloy po natin ipagdasal ang mga civil engineers, ang mga electronics, electrical master electricians at mga electronics engineers, ang lahat ng mga magbo-board exams sa mga susunod na araw, maging ang mga midwives, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang intensyon ng mga seaman na nagnanais makabalik sa pagbabarko at pag-abroad. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Basbasan mo po kami, Panginoon, ng sapat na tubig at biyaya ng ulan ngayong panahon ng taginit. Malayo nawa ang lahat sa kapahamakan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Patuloy mo pong ipagkaloob ang lakas, sigla
sa lahat ng mga may sakit, ang kagalingan ng mga may pinagdadaanang mabibigat na suliranin sa buhay. Biyaya rin para sa lahat ng may kaarawan ngayon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos, lahat nating kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, binuhay mong muli si Jesus mula sa libingan bilang tugon sa aming paghihintay at sa aming pananampalatayang kami kanyang pauunlakan. Pakinggan mo ang aming mga pakiusap, basbasan mo ang mga taong aming ipinagdarasal, at ang biyaya at tagumpay ng Panginoong bumangon sa kamatayan ay sa amin nawa lagi manahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang tagumpay ng Mesiyas, si Jesus na maamong tupang tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana.
sa kaitaasan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil kay Hesukristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama. Sumasalangit ka sa langit.
araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo'y ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nais ng Panginoon na tayo ay matulad sa Kanya, mapalapit at mahawig sa Kanya. Kaya't ibinigay niya sa atin ang Kanyang kapayapaan upang tayo rin ay maging katulad niyang maghahatid nito sa iba. Ating pagsaluhan ang kapayapaang makalangit na bigay ng Diyos na muling nabuhay. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay. Minarapat niyang maging tinapay para sa nagugutom at inumin sa nauuhaw. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong minamahal. Si Jesus na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Siya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Si San Pablo, ang apostol na bumawi. Sana tayo rin ho, sana all, bawi tayo sa Poong Nazareno. Sa kabutihang loob niya, sa kagandahang loob niya, sa tiyaga niya at paghihintay sa atin, bumawi po tayo. Patuloy nating suklian ang kanyang kabutihan sa paghahati din ng kanyang kabutihan sa ibang naghihintay at nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Atin pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang panalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan, mga larawan, nilang lahat na kanilang ipinagsisimba na di makadalo ngayon sa misa sa iba't ibang kadahilanan. At nawang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging bumawi sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati